Pag-usapan natin ang mga philosophy of education. Dito, malalaman natin kung paano binabago ng bawat isa ang diskarte sa pagtuturo, sino ang sentro ng klase at kung paano ito ginagawa sa totoong buhay. Umpisahan natin sa essentialism. Ang main focus ito ay ang back to basics approach kung saan binibigyan diin ang tinatawag na 3 R's: reading, writing, at arithmetic. Reading ito yung pagbabasa, reading pagsusulat, at arithmetic ito yung arithmetic o math. Naniniwala ang pilosopiyang ito na bago matuto ng iba pang bagay ang mga bata, dapat master muna nila ang 3 basic skills na ito dahil ito ang pundasyon ng lahat ng kaalaman. Dito, ang guro ang sentro ng klase at ang goal ay ituro ang core academic subjects kasama na ang moral discipline. Napaka-traditional nito. Asahan mo ang direct lectures, naka-structured rows ang mga upuan, at laging may standardized testing. Halimbawa, sa isang grade 1 class, maglalaan ang teacher ng mahabang oras araw-araw para mag-flashcard ng salita para sa reading, magpakopya sa mga notebook, papel o kwaderno para sa writing, at magpasagot ng additional at subtraction table para sa arithmetic. Yan ang essentialism. Sunod naman ang perennialism. Katulad ng essentialism, teacher-centered din ito, pero ang pinagkaiba, nakapokus ito sa unchanging everlasting truth. Naniniwala sila na ang karunungan ay nasa classical literature, history, philosophy at ang tinatawag nating great books. Para maituro ito, madalas silang gumagamit ng Socratic seminars o deep intellectual debates. Halimbawa, sa isang literature class, pinapabasa at pinapa-analyze ng guro ang gawa ni Shakespeare o ang Nolimitang Here ni Jose Rizal para mapag-usapan kung paano pa rin nagpapakita ang human nature sa kasulukuyang panahon. Sunod ang progressivism. Dito naman, ito ay student-centered philosophy. Ang sikat na linya dito ay ang learning by doing ni John Dewey. Naniniwala sila na mas matututo ang bata kapag hands-on sa experience, may problem solving at nakabase sa interes ng estudyante. Paborito nito ang group projects, experiments at field trips. Halimbawa, imbes na mag-lecture ang guro tungkol sa halaman, dadalhin ng science teacher ang mga bata sa school garden para magtanim, mag-obserba at magtulungan sa paggawa ng experiment report. Sunod naman ang existentialism. Ito ay student-centered din, pero mas nakatutok siya sa individual freedom at self-discovery. Kumbaga, dito, self-discovery o individual, sa progressivism, grupo-grupo sila. Dito naman, ang goal ng philosophy na ito ay tulungan ang bawat estudyante na mahanap ang kanilang sariling identity at purpose. Sobrang taas ng autonomy ng mga bata rito. Self-paced ang learning at malaya silang pumili ng sarili nilang assignment. Halimbawa, sa isang art o art appreciation class, binibigyan ng teacher ang mga estudyante ng kalayaan na pumili kung gagawa ba sila ng tula, painting o kanta para ipahayag ang sarili nilang saloobin tungkol sa isang paksa. Ano naman ang social reconstructionism? Dito, society-centered tayo dahil tinitignan ang edukasyon bilang isang tool for social change. Ang layunin ay imulat ang mga mag-aaral para harapin at lutasin ang mga real-world issues gaya ng kahirapan, inequality at injustice. Kaya naman hitik ito sa community service project at advocacy campaigns. Halimbawa, ang isang klase ay mag-aaral tungkol sa climate change, tapos bilang project, mag-oorganisa sila ng isang community tree planting program o kaya ay clean up drive sa kanilang barangay. Yan ang social reconstructionism. Ano naman ang behaviorism? Ito naman ay system-centered. Ito ay nakafocus sa environmental conditioning at kung paano binabago o inahandle ang behavior ng tao gamit ang external stimuli or stimuli. Kaya napakahalaga rito ng malilinaw na learning objectives, reward system, positive reinforcement at step-by-step structured lessons. Halimbawa, kapag may nakasagot ng tama, bibigyan ng guro ng star sticker o karagdagang puntos ng ang estudyante. Ito yung positive reinforcement para ganahan sila mag-aral at makinig sa susunod na structured lesson. Yan ang behaviorism. Next, subukan natin itong sagutin.
In Mr. Dante's literature class, students spend the semester analyzing Homer's Odyssey and the works of Shakespeare. He argues that these texts contain universal truths that are as relevant today as they were centuries ago. His goal is to develop the student's rational intellect. What philosophy does this reflect? Ang sagot dito ay perennialism. Bakit nga ba siya perennialism? Ang perennialism ay kilala sa pag-aaral ng great books o klasikong literatura. Naniniwala sila na ang mga obra ni na Homer at Odyssey at Shakespeare ay hindi naluluma. Universal truth. Ito ang pinaka-core concept ng perennialism. Naniniwala sila na may mga everlasting truth, mga katotohanan tungkol sa buhay at tao na totoo noon, totoo ngayon, at mananatiling totoo bukas. Development, rational intellect. Para sa mga perennialists, ang pangunahing layunin ng edukasyon ay hasain ang isip at lohika ng mga bata sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga dakilang kaisipan at kasaysayan. Sa board exam, kapag nakakita kayo ng mga history or pinag-uusapan ng history, like mga philosophy, katulad nito, Homer's Odyssey, Shakespeare, mga universal truth, mga makalumang libro na sa senaryo na yun na naniniwala sila na relevant siya noon, relevant ngayon, at relevant bukas, at relevant magpakailanman. Ang isa pa na pinaka-good example dito ay ang Bible. Basta, ang keywords nyo dito sa perennialism ay mga great books. Kaya dito pa lang, kaya dito pa lang makikita natin na perennialism kasi ang clue words dito ay ang Homer's Odyssey, which is makaluma siya. Ang Shakespeare, makaluma siya. Na dito, sa scenario na dito, naniniwala sila na hanggang ngayon, inaaral natin. Which is totoo naman, inaaral natin hanggang ngayon. Pati ang Bible, ginagamit nila noon at hanggang ngayon, ginagamit natin. Pati yung libro ni Rizal, na yung San Limitang Here, 'di ba? Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin. Kaya siya perennialism. Subukan naman natin ito. A teacher allows students to choose their own reading materials and assign their own creative projects. The teacher avoids imposing their own values on the students, encouraging them instead to find their own essence and meaning in life. This classroom align with, anong sagot? Existentialism. Bakit naman siya existentialism? Choose their own material and design their own project. Ang keyword dito ay ang choice o kalayaan. Sa existentialism, binibigyan ang estudyante ng buong otonomiya o laya na magpasya para sa kanilang sarili, walang pinipilit na kurikulum ang guro. Find their own essence. Find their own essence and meaning in life. Galing ito sa filosofiya ng existence precedes essence. Naniniwala sila na ang tao muna ang ipinanganak o yung existence at ang tao rin ang may responsibilidad na lumikha ng kahulugan ng sarili niyang buhay. Yan ang existentialism. Avoid imposing their values dito. Avoid imposing their own values. Ang papel ng guro sa existentialism ay maging gabay lang. Hindi niya idinidikta kung ano ang tama, mali o maganda. Hinahayaan niya ang mag-aaral na tumuklas ng sarili lang pagkakakilanlan o yung self-discovery na sinasabi natin sa existentialism. So dito, student-centered siya. Yung perennialism naman, na yung una nating example, yun po ay teacher-centered. Dito, sa existentialism, student-centered siya. Ang keyword nyo dito ay yung choose o yung kalayaan nila, kalayaan ng isang estudyante na pumili ng kanyang sarili. Kaya siya existentialism. Ito naman, Dr. Miller's Social Studies class is dedicated to identifying and addressing system inequities. Students are encouraged to question the status quo and develop skills to lead social change and advocate for the marginalized. This approach is known as, so subukan niyo naman sagutin yan. So comment down your answer below.